Motorstar CL150i. Ano bang meron sa panggilid? Tingnan natin. Minsan nagtatanong tayo, may potensyal pa ba ito? At madami ring nagtatanong na matipid ba? Siyempre dahil FI, expect natin na matipid. At base sa aking alam, pag hindi mo ito natuno ng tama ang panggilid, gaya ng center spring, clutch spring, at pula, lalakas pa rin ang fuel consumption mo. Honda Beat FI nga nilagyan ng 1,500 na center spring, 1.5 na clutch spring, at 10 grams na bula. Ang resulta, sobrang takaw sa gas, kaya nagbalik stock. At ito naman sa CL ngayon ay goal ay yung swabing panakbo, kaya sa bula tayo muna may experiment. Ayan, makikita mo ay medyo lubog yung belt. Ibig sabihin, may dagdag torque pa ito pag may angat. Siyempre, papalit ka naman ng racing pulley. Malakas ang arangkada niya, guys. From 0 to 60, madali lang sa kanya ang gaan. Pero hindi ko pa nasubukan yung top speed. Darating din tayo dyan pag tapos na ako sa break-in. At saka doon ako mag-modify. Ngayon, tingnan naman natin ang combination ng gear ratio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, higit kalahati, 9.5, mga 9 sabihin natin 9.7. Para sa akin low speed to, guys. Yung Keyblade 125 ko nga 9:1. Ang Honda Beat ng kaibigan ko ay 8.8:1. Kaya siguro malakas ang arangkada ng CL. Kaya dito ngayon, dito muna tayo sa bula para ma-achieve yung swabing takbo. Napakatigas ng center spring niya, guys. Kung makikita mo, hindi pa sagad yung belt. Nandyan lang siya halos sa ilalim, sa gitna. Parang kulang lang talaga siya sa tuno. So, palagay ko mababa ang dulo nito. At sa drive phase at pulley naman, tingin ko hindi na kailangan kalkal dito Kaya niya isagad pataas ang belt. Kung ako ang tatanungin, mag-modify pa ba? Yes. Pero kung nasa lugar ka na puro akyatan, tama na itong low speed na setup. At kung gusto mo dagdag torque, mag-modify ka sa pulley set. At para sa akin naman, pati yung gear ratio niya ay mag-modify na din kasi may mga travels ako na medyo malayo. Kailangan ko yung tipid gas, wabi, at may top end. At syempre, hindi naman tayo mag-racing, di ba? Pag kailangan lang, doon lang. Tingnan natin ang ramp ng bula. Palagay ko okay na to. Di na kailangan ng kalkal. So, dito na tayo mag-experiment ng 14, galing 14 straight, combination 14, 15, at 15 straight, and then lastly is 16 grams straight. Guys, ang fuel consumption ko ngayon ay hindi ko pa masasabi kasi puro city driving lang ako ngayon Kung baga, takbo ang 5, Gs, 30, makaka 60 lang ako pag straight highway. Kaya lang, seconds lang balik ka naman sa 20, 25 Gs. Pero masasabi ko lang, palagay ko nasa 25 per liter. Dala na yung traffic at mga hinto, arangka, pati na yung angkas. Pero nalakasan na ako sa gas. Magbabago pa naman yan May potensyal pa ba? Sa ganitong setup, palagay ko mananalo ka lang sa arangkada. Tapos, pagdating ng 60 above, mauunahan ka na dahil yun sa ubos na yung 9,000 RPM ng makina mo at ubos na rin yung sampa ng pulley
gayon din sa torque drive. Pero, yun lang talaga ang maibigay ng gear ratio mo. 9.7:1, napaka low speed kasi sa 150cc na makina. Kung kaya ng ibang brand ang high speed na gear ratio, kaya din dito. Siguro may reason naman kung bakit ganun ang setup ng Motorstar. Naalala ko yung Mio ay matipid sa gas pag city driving. Pag sa highway na, medyo may kalakasan sa gas. At kabaliktaran naman ang SkyDrive 115. Medyo takaw sa gas ang city driving. At matipid naman siya pagdating sa highway. So guys, dito na tayo sa drive phase at pulley. After ng 15 grams test, ito yung nakikita ko. Meron na siyang gas-gas. Yan. Meaning, halos hindi siya umaalis dyan yung belt. Pero umakyat naman siya pataas. At sa pulley naman, yun, may gas-gas din. At saka kung makikita mo, may tira pa eh. Yung sa ilalim. Yan, gas-gas na yan. Naangat naman ang belt pataas. Yan ay 15 grams straight. Sa 15 grams, hindi pa kaya itulak ang pulley dahil siguro sa sobrang tigas ng center spring. At last testing is 16 grams. At ito pa pala ang kayang isampa ng belt natin sa torque drive. Ayan o. Malakas pa na torque yan pag napasampa mo pataas. Ang naka-CL carb dyan, comment down below ano ba ang gear ratio ninyo. At least may idea din tayo kung anong meron sa CL carb. Guys, ang purpose natin ay para hindi mag-racing, kundi ito ay para sa ma-achieve natin ang lower consumption ng fuel natin. So dito, magti-test na tayo ng 16 grams sa 4,000 RPM at saka 6,000 RPM. Test 4,000 RPM. Yan, umakyat siya sa 4,000 RPM. And then 6,000 RPM. Guys, base sa aking pagsusuri ay mas maganda ang 16 grams. Wala pa rin nagbago sa power niya eh. Arangkada, ganun pa rin. Medyo maaga lang siya mag-shift. Kung baga pagka 4,000 RPM ay magsimula na siya mag-shift. Pero siyempre, pag may load na siya, halimbawa, ikaw at yung angkas mo, ay may delay pa rin pag-akyat ng belt. Palagay ko guys, pag makuha mo lang ang tamang tono nito ay lalo kang mapaibig sa motor mo. Diba? Siyempre, dala na rin yung fuel economy. Mahal ang gas ngayon eh. So, pagkatapos ng break-in period, ay doon na tayo magsimula ng modification sa gear at drive phase at pulley para sa bagong setup ni CL natin. At para kay sir nag-comment sa fuel consumption natin, update tayo ulit next month ang fuel consumption ng stock at ang fuel consumption ng modified pulley at modified gear. Kung maganda pa rin ba ang arangkada ng modified gear at pulley at kung malakas pa rin ba sa akyatan. So guys, update tayo next time. Ride safe mga ka-CL.